Gawa ng arranger yan, baka sabihin na wala akong wala akong kinakainisan. Akala wala ito na. Ayun. Maganda. Baka magalit sa atin arranger ako. Ano yan, isip at puso nila ang Tama, yan. tama ka naman. Ito na lang. Magagalit sa atin arranger. Ano yung gusto? Itong Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. So yun, mga bala ng buko. Kailangan ko magupit. Ngayon mga musiko, narita ngayon sa pila. Kahit ako ni-interview natin, nag-aabang sa tricycle. So, yun, kaya na ulit. A few moments later. Ayan guys, magpalang araw sa inyo lahat. And narito po tayo muli sa aking munting channel, Brian the Sax. Yo, para kami may session dito. Ano? Okay, ayun. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel, Brian the Sax. And huwag pong kalimutan mag-subscribe. And mag-like, pakishare na rin po sa ating mga kapwa kamusiko para malaman nila yung ating Project Rising. At the same time, nampisahan ko na rin yung TikTok. Paumpisa ko lang, kaya paki-support na rin guys yung ating FB page, TikTok, YouTube, same name, puro Brian the Sax. Kaya hindi na kayo mera po maghanap. Yun, shoutout po muna tayo mga kamusiko. Yeah. Shout out kay saan ba yun? Shout out tayo kay Wendell B. Wendell B. Thanks sa shout out sir. Yun. Shout out kay The Big Bang. Correct. Dapat nasa puso ang pagtugtog at pag-entertain. Hindi dapat nahiya. Nice advice. Shout out kay Guitarman. Ito ulit. Hindi lang tayo mga musikero. Kala ng iba, basta lang tayo tumutugtog, sir. Pa-interview rin po ako. Sige, pag may time. I-chat mo lang ako, PM mo lang ako. Basta hindi natin kailangan magbarko sa mag-aeroplano. Yun lang. And shoutout kay Billiard San Antonio. First comment here. Nakakatuwa naman kwentuhan niyo, mga sir, kumusiko. Shoutout kay Bensta. Maraming mahusay na musikero dyan sa Binangonan, hindi nalalayo sa Angono at Quezon. Yun, salamat sa inyo mga kamusiko. Thank you. Yun, proceed na po tayo mga kamusiko. Panin ko lang ang aking question. Papanayin po natin yan kamusiko. Swerte po natin. Napagbigyan tayo ng ating kamusiko. Dahil kagagaling lang po dito sa service. Sabi ko, hindi ko lang yung kanyang 20 minutes na time. Para may share niya yung kanyang mga experience bilang musikero. And bigyan ko lang kayo ng konting background niya. Isa po siyang clarinet player sa banda 79. Dito sa Pila-Pila, Binangonan Rizal. May 79 ba ba? meron. Meron pa raw. And after po nun, naging conduct maestro din siya ng Nuestra. Isa sa naging maestro, kasi lang ko dalawa sa kayo nun yun. Isa sa naging maestro ng Nuestra Señora. Ayun, dito sa Pila-Pila. And yung maestro, meron pa rin. Kumbaga sa naglalaylo muna. Ayun. And yun, naging part din po siya ng nung 90s, late 90s, sa panahon ni former Governor Rizal Juan, na yung unang tinatag yung Rizal Provincial Band. Yun, naging membro din po siya ng time na yun. And after nun,
naging ano po siya, naging huling career niya is maging empleyado sa TESDA. Doon na po siya, hanggang sa magretiro na po siya. And siguro yung ibang kwento, siguro siya na po pagkwentuhin natin. Without further ado, it's my honor and privilege na ipakilala sa inyo ang isa sa mga nire-respeto nating kamusiko dito sa bayan ng Binoon na Rizal, Sir Ernie Aprecio. Yun. Dito tayo sa tama. Ayun nga pala, Sir. From RPB, di ba? Paano ka na po nawala? Paano nangyari naging ano ka sa TESDA? Paano na nilipat ka ba? O? Hindi, nung ma-disband kami sa Rizal Provincial Band, ako nag-apply uli bilang empleyado na Kapitolyo. ng Kapitolyo. Tinanggap naman ako ng ating Gobernador Ito Inares. Okay. Sa ang HR namin noon si Eugene Dorosan. Si Ma'am Eugene. Si Ma'am Eugene. Ngayon, nung siyempre, may pinag-aaral ako, nag-college yung dalawa kong anak. Sabay sila nag-college, yung panganay ko at saka yung pangalawa. Ngayon, ang Kapitolyo kasi natin nasa Pasig pa. Nung araw. Medyo nahihirapan ako sa budget. Budget. Kasi imbis na ipapamasahe ko na sa mga anak ko, papamasahin ko papuntang Kapitolyo. Kasi noon, pagka wala kang 100 pesos, di ka makakapasok sa Kapitolyo, sa Pasig. Kaya iniisip ko, paano ko kaya mapagtatapos yung aking anak? Yes, tama. Di ang ginawa ko, nag-apply ako sa TESDA. Okay. Ang TESDA kasi malapit sa atin, nasa munisipyo lang ng Binoonan. Pala. Tinanggap naman ako. Akala ko kasi, transfer ka, yun pala, nag-apply ka. Nag-apply ako. Yun ang pangyayari, kaya nalipat ako sa TESDA. Doon ka na nag-retiro yun. Tama ba? Hindi naman retiro, resign lang. Kasi Hindi ka ako, ba nag-retiro? job order sa sa TESDA. Job order. Job order. Yun ang aking dyan. Pero ako ang, ko dyan, in-house trainer. In-house trainer nila ako noon. No. Kapag may turo, magtuturo ka. Pag walang turo, tatrabaho ka ng office hours. Yan, yun ang ginagawa ko dyan. Okay. Pero nagmamusiko pa rin ko ng time niya. Ang musiko naman, di natin malilimutan na yan ay nasa isip at puso natin yan. Hindi ko ba natanong yun? Sige na, nataas ang mga question natin. Ayun, sige. Kahit naman ako na nasa TESDA, di ba ang pasok naman dyan, weekdays. Paano yung weekend mo, di gamitin mo sa musiko. Tama. Siyempre, pag halimbawa, nakaparty ka ng sa musiko, pandagdag din ng anak mo, pamasahe. Yun si Ronnie, tapos sa kanya. Kasi yun ang ko Ayun. Tama. Wala tuloy. Hindi na ako inisip ko yung para mapagtapos ko yung mga anak ko. Yun ko. Pero nakakasama pa rin ako hanggang ngayon nga. Na ako, senior na Pero may tumutugyo pa rin. Oo. Ayun, maareglasyon natin ng tagsugo. Pwede ba mamaya? Kaya nang hindi nakakapag-iit ngayon. Sige, tanongin natin sa Ronnie. Ito, question natin. Hindi pala naging regular. Hindi ka pala Job order. Job order. So, baguhin ko na lang. Nung nasa TESDA ka na, yung mundo mo sa yung mo sa naiba ba? Parang yung mundo, paano ko sasabihin to? Pag yung kailangan, yung puso ba? Parang naiba ba yung, may times kasi na di ba, pag yung pagod na sa trabaho, tapos kailangan sa banda ng tao, na-conformist ko, pwede ko ba sumama? Sumasama ka pa rin? Sumasama rin ako. Ayun. Isa pa nga,
Ko, naimbitahan ako na yung may naghawak ditong, may hawak siyang banda sa Angono, yung kay Sedi. Ah, Oo, yun, naimbitahan ako noon. Minsan, kaya lang, medyo maedad na yung hindi gaya ng kabataan natin ng musiko. Kahit isang linggo maglagumba, kaya pa. Pag nga maedad na, naiiwan na ng karana. Yan ang nararamdaman ko. kasi meron yung di ba? Meron yung, eto, real talk lang naman to di ba? Tapos na natin. Eto, real talk lang naman Meron kasi yan di ba? Mga, hindi ko naman sinasabi yun, pero minsan gano'n ako Yung, pag yung pagod na, tapos, kailangan magdadahi lang, hindi pwede. Pero alam mo, sarili mo na ayaw mo na sumama. may ganong time, siyempre. Hindi na wala Huwag mo nang aabusuin ang katawan mo, di ba? Pagka inabuso mo, talagang yun, tama. baka katawan mo bumigay. Pero pag kaya ko, sumasama ako. Yun. Eto, noong time na nasa RPB ka, 7 years tama? 7 taon. Alam ko, ang lang yan, isang term lang si Ray San Juan. Ilang taon ba? Isang term lang, 3? 3 years ang alam ko. Hindi ba mabot ng 7 years yun? Kasi nung, after ng nung time niya, nung governor siya, tumakbo siyang senador kaagad ko. Kasi nagiging top 10 siya ng governor sa buong Pilipinas. Isang term lang pala yung time. Naging isang term lang siya. Tumakbo senador. Nung time na yun, natanggal, nawala na kasi. Yung iba kasi nagpunta ng Antipolo City Band. Di ba? Tama ba? Pero ba't ikaw, hindi mo naisipan ba na, example, punta rin kaya ako mag-apply rin kaya ako. Kasi bigla ka nag-test day. Ano yung, ba't yun ang pumasa isip? Hindi, nung time na yun, gusto kong, kasi sa katunayan, may isang tao nagbigay sa akin ng letter. Mag-apply daw ako sa Air Force. Kasi 24 years old lang ako noon. Anong time na yun? Oo. Kaya lang, nagpaalam ako. Siyempre, may asawa ako. Magpapaalam muna ako. Galing, nag-a-apply ako ng si ganun. May letter, Recommendation, recommendation. Kasi siya, naging maestro doon. Okay. Ganun sa Air Force. Bigay mo lang itong sulat na ito. Pag kang hindi ka papayain yan. Okay. Pero hindi ko na hindi ko nababanggitin. Mamaya ko nababanggitin. Yun pala yung nangyari. Ayun. Sunod tayo. Question. Noong nasa TESDA ka, ano yung pinakamalaking hamon na hinarap mo? At paano mo ito nalampasan? Siyempre, bilang isang empleyado, siyempre may amo ka na nag-uutos minsan, hindi maganda ang utos. Tama. Ang inisip ko noon, kaya tumagal ako dyan, yung pag-aaral ng anak ko. Na kahit anong sinabi yung boss ko dati sa akin. Medyo masakit, no? Oo, medyo masakit. Siyempre, tayo rin may damdamin na yan. Siyempre, iniisip ko, para sa mga anak ko ito. Hindi ako kung umiyak ako ng hindi alam nila Yun, kaya lang, siyempre, isipin mo, pamilya mo. Makatapos. Nawalan ako ng trabaho, paano na yung pinag-aaral. Tama. Yun ang iniis kong Kaya tumagal ako ng 20 years. Tagal din, no? So yun, Doro, sunod na question na tayo. Ayun, ito. Ngayong retirado ka na, ano yung pakiramdam mo? At ano yung pinakabagandang bahagi ng buhay retirado para sa'yo? Actually, hindi pala retirado, resign. Ngayon resign yan na. Oo. Sa ngayon, kasi tayo, siyempre, may bunso pang pinag-aaral yung anak ko kasi 4. Yung dalawang teacher. Yung isa, nag-aaral ng BT Electrical sa Morong. Ngayon, sa awa ng Diyos, nasa Japan na siya. Yun. Itong bunso ko, 3rd year college.
Kaya hindi pa rin ako na ano sa yung gulong na takbo ng buhay natin. Talagang Gumugulong pa rin. nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho pa rin. Nag-resign ka lang sa empleyado. Oo. Parang yung self-employed yung tawagin. Oo. Ayun, self-employed. Kasi, siyempre, pagka wala kang ano Baga, side lang. sideline, Ito, service, sa tugtog. pwede kang tumugtog. Kasi, no, Ano yung mga sinaservice mo nga pala? Na yung ano? yung nasa ano kami, yung mga vegetable. Okay. Na vegetable. Ay, mamaya, yan naman, yung mga vegetable. Baka may sa'yo. Oo. Ano, Yun. Hindi ka nakakatugtog. Wala. tumutugtog ako. Hindi ka pwede ma-request ng tugtog ngayon. Ay, hindi nga Oo, yun. nakakapag. Harap na lang tayo. Oo. Ayun. Mga mosyo. Pastok na tayo. Ayun. Ano ba yung pastok natin? Boy Abunda yun. Kinuha ko lang kay Boy Abunda. Ayan. Pwede ka magdagdag yan na ano, pag-adlib. Pwede naman. Para mabilisan lang salita na mga tanong. Parang ito. Naging masaya ka ba na nabuwag ang RPB tapos naging empleyado ka naman sa TESDA? O hindi? Hindi. Kasi masaya kami na nasa RPB kami. Ibang musikero. Di ba ang ano, yung mga biro-biroan doon? Oo, tama. Oo, yun. Ayun. Ano ang una mong natugtog sa clarinet bukod sa do re mi? Ano, nung panahon namin, elementary ako noon. Yung yung Mayo, yung pang Flores. Yun na yung unang tinuro Composition. sa amin na yung sol pala, sol, Just mi, Salve. re, Just Salve. Okay. Ayun. Ayun. Anong title ng overture ang inis na inis ka na parang ayaw mo nung tugtugin? Ay, ginawa ng arranger yan. Baka sabihin na, wala akong kinakainisan. Akala ko. Ba't ko wala yung tanong ko na? Ayun. Maganda. Baka magalit sa atin na arranger ba? Ano yan? Isip at puso nila ang ano yan. Tama ka naman. Mas bakit sa tanong ko? Ito na lang. Magagalit sa atin na arranger. Ano yung gusto mong overture? Ibayin lang natin. Ano yung gusto mong overture? Yung ano ba, itong 1812, parang may ano ng ating ano yan eh. Yung lumipas na World War II. Ayun. nailahad niya ang nangyari Tama. ng araw. Yun. Sa aking veteranos, di ba? Yan. Oh, yan. Ito. Magbigay ka ng name ng mga dati mong nakasama sa RPB. Kahit mga isa lang o dalawa. Si Rod Campo, At Gardona. yung si Kapopong ko tawagin. Yun. Kasi si Kapopong, nung nasa Rizal Provincial Band kami, malaking tulong yan sa amin. Binaban clinic kami niyan. Tama okay. kami nasa Kapitolyo. Yan, maganda. No? Oo, binaban clinic kami niyan. Sino pa? Wala na. Meron pa, yung si Kaloy, gustong ka-Ernie doon ka sa kalapit ko. Mga ganun. Oo, ganun na. Yun. Siguro, ito, last na. Lagi natin tinatanong sa huli natin interview. Naging member ka ng RPB, naging empleyado. Ano ang mensahe or advice mo sa mga kabataang kamusiko natin na may talento sa music? Kung itutuloy ito o maghahanap ng ibang trabaho? Hindi, sa mga kabataan, ang pagmumusik ko kasi, dapat ituloy nila. Hindi lang kung nakakatugtog ka, ganun na lang. Ingatan nila ang sarili nila. And then, dagdagan nila. Kumbaga nga, kung pwede silang
tawag dito itong pumasok sa mga school na mayroong ano ng banda. Makiling, ganun. Hindi, parang UST, UP. Yan, para madagdagan lalo ang kanilang nalalaman. Tama. Hindi lang, kung nakakatugtog ka rito sa labas, nakakabasa ka ng nota, dapat ituloy nila ang kanilang ano. Yes, tama. Parang science yan eh. Yung parang develop ang kaalaman. Continuous learning. Kasi ang music ay isang sining yan. Yun. Di ba? Tama. Art. Ganun. Yun. Yun. Dahil dyan, binagbihin tayo ni Sir Ernie. Bigyan natin siya ng small gift. Yun. Yung lagi natin binibigay. Ito. Yung ating tingin-ining. Music na sa ball pen. So, yan. Maraming salamat, Sir Brian, sa iyong regalo sa akin. Ayun. May masusulatan na rin ako Ayun. ng Libangan nota ba? para doon sa mga apo ko. So, yan. Shout out. Na yung kanino binamagit mo yung tweet siya Oo doon. nga pala. Shout nga pala sa kay Maestro Noli. Ayun. Maestro Noli ng Victory. Saka dyan sa mga kabanda ko dati sa Rizal Provincial Ayun. Band. Shout out po. Yun. Kina Orlan, ng Taytay, kina Benji, Yun. kina Johnny Del Rosario. Yun. Ayun, si Eric ng Taytay, kung tawagin ngayon ay tigas ba eh? Hindi ko na. Hindi mo makilala eh. Mga dati kong kasama, sina Sugar. Kaya sure. Sina Sugar. Kay Anthony ng Taytay. Yan. Saka dito kay na Herman Anyebas ng Pililya. Si... Madami yung kaya lang napagkalimutan ko na mga nila sa ilan na ba kaming taon nagkakaiwala yan. tagal na rin yun. Dekada na. Yun. Yung mo, business mo, di ba yung service, yung sinaservice mo? Oo. Ano nga pala, kung gusto ninyo mag-order ng gulay, Yan. mag-message lang po kayo sa akin. Libre deliver po. Yun. Deliver, yung mga gulay. Oo. Nasa phase 5 po kami ng market ng Binangonan. Dito yan sa atin. Oo, sa Binangonan. Yung lagay ko na lang yung Facebook link ni Sir Ernie sa baba ng video. Pag gusto nyo mag-order sa kanya. Oo. Ayun. Siguro yun na. Maraming salamat. Sir Ernie, sa magbibigay sa Ayan. presyo. Wala pa naman natin. Salamat. Salamat din sa mga kamosiko natin na nagtyaga, nanood. Sumuporta. Yan, huwag po sana kayo magsasawa, mga kamosiko. Dito ko na po siguro tatapusin ang aking vlog. Ito po yung kamosiko, Brian the Sax, ang nag-iwan ng kasabihan. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam ang ginagawa. Ayun po, thank you.